Yung panukalang dagdagan ng budget ng Office of the Vice President, pinag-aaralan ng Senate Committee on Finance. Ang detalye mula kay Lakay Raymond Alpaas. Lakay Raymond. Elaine, paring Romel, pinag-aralan na masusi ng Senate Finance Committee yung rekomendasyon na posibleng dagdagan yung budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Senator Grace Po, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, kailangan nilang pag-aralan ng mabuti ang kahilingan na ito. Kasunod ng pahayag ni Senator Joel Villanueva noong Biyernes sa isang panayam sa Bulacan na meron na daw 8 senador na payag na dagdagan ang budget ng OVP na tinapyasan ng Kamara de Representantes dahil sa paniniwalang kailangan din ng Office of the Vice President ng para sa kanilang social services. Maliban pa sa nakasad na ito sa National Expenditure Program o NEP na isinumite ng Malacanang. Dahil una rin inadapt ng Senate Committee on Finance ang bersyon ng Kamara na tapyasan ng 1.3 billion pesos ang Office of the Vice President at 700 million pesos na lang ang natira para sa 2025. Doon sa naging paliwanag ni Senator Po ay ilang beses silang sumulat sa opisina ni Vice President Sara Duterte para magsumite ng mga dokumento at idepensa yung kanilang budget, ngunit wala silang natanggap. Kaya't nagdesisyon na lang sila na i-adapt yung bersyon ng Kamara de Representantes. Yung pahayag naman ni Senator Villanueva na suportado ng 8 senador, ang budget ng OVP o pagdadagdag sa budget ng OVP ay bago pa man nangyari yung pagwawala at pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Biyernes ng gabi. Ang 2025 national budget ay nakadagdag isalang sa second reading bukas dito sa Senado. Ito si RH28 Raymond Alpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring Raymond Alpaas. Maraming salamat, Lakay Raymond.